Magandang araw! Sana ay may natutunan kayo sa nakaraang aralin natin. Ako ang inyong guro sa ika-9 na baitang sa Filipino na magbibigay ng bagong kaalaman na dapat isa-isip, isa-puso at isa-gawa. Halina at ating simulan ang ating talakayan. Ang pakikipagtalastasan o pakikipag-usap ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman sinisikap natin na mapadaloy ng maayos ang paraan ng ating pakikipagtalastasan. At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang ponemang suprasegmental na may malaking papel na gagampanan sa tamang pagpapahayag ng ating mga damdamin, kaisipan at saloobin. Sa pagtatapos ng araling ito, malalaman natin kung ano ang gamit ng ponemang suprasegmental na antala o hinto, diin at tono sa pagbigkas ng tanka at haiku. Ang mga ponemang suprasegmental ay tumutukoy sa mga makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga letra sa pagsulat. Sa halip, sumisimbolo ito ng mga notasyong ponemiko upang matukoy ang paraan ng pagbigkas. Maliban sa naturang pagpapakahulugan sa ponemang suprasegmental, ito rin ay nakatuon sa diin or stress, tono o intonasyon o pitch sa Ingles, hinto o antala. Unahin natin ang diin. Ang diin ay tumutukoy sa bigat ng pagbigkas ng pantig na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita, maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Halimbawa, hapon. Bigkas mabilis at may diin sa ikalawang pantig. Napon. Ang ibig sabihin ng salita, Japanese. Samantala, ito ay taliwas sa salitang hapon. Halimbawa, hapon. Bigkas mabilis at may diin sa ikalawang pantig. Napon. Ang ibig sabihin ng salita, Japanese. Samantala, ito ay taliwas sa salitang hapon. Pansinin ang mga sumusunod na pahayag.